Hello, what's up mga ka-breeder? Nandito naman tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Alright mga ka-breeder, kamusta ka kayo dyan? Maulan na naman hindi na tayo makapag-content lagi. Ang lago na din ang damo sa ating munting manukan mga ka-breeder oh. Ay nako. Okay mga ka-breeder, ngayon content na to magpupurga tayo. Pero bago yun mga ka-breeder, mag-unbox muna tayo ng pinadala ng Hairbox family. Salamat Hairbox. Tara, buksan na natin to. Let's go! At eto na nga baga ang pinadala ng Hairbox. Eto na siya mga breeder. Alright, sa mga hindi nakakaalam mga breeder, ay gumagamit tayo ng Hairbox. At ayun, pinadadalhan din tayo ng libreng gamot mga breeder. Pero umorder tayo kay pare. Ano? Sa mga gusto mong order at sumubok ng Hairbox, ilalagay ko dito yung link ng Shopee niya para doon kayo sa legit makabili, kasi may mga nanggagaya na rin dito kasi mga breeder, kapag magaling ginagaya. Ano mga breeder, ito na yung gamot, bubuksan na natin. Ayun mga breeder, bubuksan na natin yung gamot. Siyempre gamit ang ating mahiwagang kutsilyo. Oops, ingat muna mga breeder. Hindi natin papakita, baka alam mo na, di ba? Okay mga breeder, ang laman nito ay ito. Pero dito muna tayo sa Hairbox mga breeder. Ang Hairbox ay mga breeder ay herbal na siya mismo yung gumawa mga breeder. Bago nyo naman to pinagamit sa iba, sinubukan niya muna to mga breeder at talaga namang maayos. Ayan mga breeder, yung Hairbox, ginagamit na nitong pangpalit sa mga gamot natin dito, mga vitamins katulad ng Vitamin Pro. Ginagamit natin pampalit to sa mga ganong vitamins mga breeder. Ang kagandahan lang dito mga breeder sa Hairbox, herbal siya mga breeder at wala siyang overdose o masamang side effects, laging maganda lang. Ayan mga breeder, buksan naman natin yung isa. Ito namang isa mga breeder ay ginagamit natin sa sisiw, pang salit din mga breeder sa ating mga Vitamin Pro powder. Ito ay madalas kong ginagamit sa sisiw. Ito mga breeder, ito ay herbal din to, sariling gawa nila. At ito, maganda to mga breeder kasi ilang gamit ko na rin to at okay naman mga breeder. Okay naman yung kinalalabasan ng gamot natin. Ito siya, ang Hairbotics. So, ayan mga breeder, amoy natin. Bango. Parang amoy baga siyang, may konti siyang molasses na amoy, oregano. Tapos medyo maasim ang amoy niya. Yun, mabango mga breeder. Gustong gusto to ng mga ng mga sisiw pag mabango. Talagang iinumin nila. Kasi mga breeder yun, ang sabi nung iba, ang manok daw ay walang panlasa, pero pang amoy malakas sila mga breeder. Kaya yung mababangong ganito magugustuhan nila ng mga breeder. Ito, yan, ito yung Shopee niya. Dito kayo bumili sa legit kasi mga breeder, kapag magaling ginagaya na yun ang daming nanggagaya dito, kaya ito yung link niya mga breeder. Alright mga breeder, balik na tayo sa ating pagpupurga. Ano nga ba yung gamit ng pamurga? Papakita ko sa inyo. Yun mga breeder, ito naman yung ginagamit ng pamurga. Gawa syempre ng ating battle cock. Mga breeder, bakit ito yung napili ko? Hindi ko muna papakita bakit ito yung napili ko. Dalawa yung pamurga niya mga breeder. Ito mga breeder, napili ko itong pamurga na to kasi iwas stress to sa ating mga stag lalo na yung 5 to 6 months to 7 months. Kasi mga breeder, yung paglabas ng bulate, tunaw, hindi baga nalabas sa puwitan nila yung bulate na iniirapan nila. Di ba parang nakaka-stress yun, may nakalawit kang bulate sa puwitan mo, parang nakaka-stress, hindi mo mailabas. Kaya napili ko tong gamitin para sa mga stag. Meron din naman tayong ibang pamurga na magaling din pero ito yung gusto ko mga breeder, kasi sa atin naman hiyangan naman tayo ng paggamit ng mga produkto. At dito nakikita ko parang dito ako maayos Hindi porket
endorser tayo nito, ay pinupuri natin. Pero yun talaga yung totoo mga breeder, no. Sa stag, sa 5 to hanggang 9 months, 5 to 8 months, ito ginagamit ko mga breeder. Kasi mas maganda. Kasi iwas stress. Kasi tunaw talaga yung bulate, hindi yung iniira pa nila. Kasi yun yung nakaka-stress eh. Yung epektibo yung mga ganon mga breeder. Kaso para sa akin yung itsura ng manok habang nagdidiworm tayo, parang nairi sila, hindi sila makapakali kasi may nakalawit na bulate sa kanila. Ay parang pakiramdam ko stress yung alaga natin. Kaya ito yung ginagamit natin. Ito ang Raptor Dewormer. Alright mga breeder, ito yung ginagamit ng pamurga dito. Ang paraan ng paggamit nito mga breeder, napakadali lang. Ito mga breeder, paraan ng paggamit, magbigay ng Raptor sa madaling araw o gabi. Mga breeder, ang ginagawa ko dito sa hapon, hindi ako nagpapatawa ng hapon, binibigay ko na yung pamurga para kinabukasan makakapagpaligo na tayo, ano. Wala munang pagkain sa umaga, ibigay ang regular na pagkain sa hapon. Ito mga breeder, pag nagpurga ka ng madaling araw, huwag ka muna magpakain sa umaga at sa hapon ka na magbigay. Pero may payo din ako mga breeder, kung huwag nyong kadamihan muna agad ang pagkain. Pag nagpurga kayo, kahit anong pamurga gamit nyo, huwag munang maraming pagkain. Ba, nagpurga kayo ng umaga, siyempre hindi kayo makapakain, hapon na pakain nyo, kontian nyo lang, bawa kalahati lang nung regular na kinakain nyo, no? Pero nakalagay dito regular. Pero sa akin mga breeder, experience ko lang naman mga breeder, ano, hindi naman sa nagmamagaling tayo kasi sino ga ako, kakaumpisa ko lang, payo ko lang kasi experience ko ngayon. Gawin nyo yung kaunti lang yung pagkain, ano. Yun naman ni mga breeder, hindi ko ituturo o hindi ko sasabihin sa inyo kung makakasama. Kasi mga breeder, ito ito ay base lamang sa aking karanasan sa ilang taon din naman nating pag-aalaga ng manok. Kasi mga breeder, pag nagpurga tayo, lalo't stag, yung edad na 4 hanggang basta bata yan, madaling sabi bata, pagka nagpurga tayo mga breeder ay medyo hihina ng konti yung panunaw nila. Kaya wag muna natin silang kakainin ng madami pag nagpurga tayo. Na-experience ko yun nung early bird. Yan, nagpurga tayo, nakakalimutan ko na ontian lang ng kaunti yung pagkain nila. Doon sa isang stag ko, hindi siya nagtunaw. Naging problema ko yun. Tapos madali namang nasolusyonan mga breeder. Pero para maiwasan yung ganung problema ay yun nga yung tips natin. Pag nagpurga tayo, kontian lang natin yung pagkain sa hapon. Kung umaga tayo nagpurga, kontian lang natin yung kain. Ba, wag ganito kadami yung kain na regular. Gantuan lang natin, kontian lang natin, ano mga breeder. Para lang to sa mga nag-uumpisa at saka alam naman to mga breeder ng lahat na nagmamanok. Yung pag nagpurga, bawas ng konti, tas kinaumagahan, yan, pwede na natin ibalik sa regular na pagkain natin mga breeder, no. O siya, paano? Magpurga na tayo at hapon na, baka dilimin. Tara! So yan na nga mga breeder, pupurgahin na natin yung ating mga alagang stag. Yan. Ito yung Raptor mga breeder, ito yung kulay niya at saka yung sa likod, no. Yan mga breeder, ngayon isang buo na ibibigay natin kasi nung nakaraan kalahati lang kasi kaka 5 months pa lang. Ngayon kasi magsi 6 months na sila sa October. Abang ngayon September, October. Kasi sila ay April born, April 7, 8 hanggang 10 ang born nila. Kaya yan, magsi 6 months na sila. Hindi kasi sabay-sabay yung mga yan. Kaya yung iba medyo may maliit, may malaki, may ganon. Yun mga breeder, itong mga manok natin dito ay nasa 40 plus yung mga stag natin. Siyempre hindi rin may iwasan yung medyo may reject. Kasi hindi ko alam mga breeder, hindi ko alam kung may nakaka-perfect na breeding, pero sa akin danas ko lagi kada mayroon akong palahi, hindi ko may iwasan yung medyo may mas maliit, may lumalabas yung paa na medyo labas yung kanan. Hindi ko alam kung dahil ba nagtali tayo ng maaga, nagtali tayo ng 5 months, kakabatak nila sa tali, nagkakaganon yung paa nila. Pero yung mga ginamit naman natin mga breeder, okay naman yung paa. May lumalabas lang talaga na hindi maganda. Yun naman mga breeder, hindi nyo mabibili. At kasi i-reject natin yon,
At doon natin ibebenta sa mga, alam nyo na mga breeder, no? Yung sa, ano baga? Yung namimili na pang house. Hindi ko na tutuksohan mga breeder kasi parang bawal yata yung sabihin, no? Yun mga breeder. Kasi yun, sa tips din mga breeder, pag mag-aalaga kayo ng manok, alagaan nyo pula, dalo-sapi. Kasi napakadaling ibenta. Ano mga breeder, kasi usok-uso na ngayon yung sa online, yung namimili. Ayun mga breeder, kaya lang kawawa nga lang din kasi sila na rin yung pagbabanggain doon, ano. Pero kung negosyo lang din naman, maganda tong manok. Kung sadyang hilig nyo at saka libang kayo dito. Kagaya ko mga breeder, ako'y libang sa pag-aalaga ng manok. Kaya lang mga breeder, minsan hinahanapan din tayo ng record. So mga breeder, lagi ko naman sinasabi sa inyo na ang focus ko talaga ay breeding. Lumipad. Focus ko talaga ay breeding at negosyo mga breeder. At saka yun, inaamin ko rin naman na hindi tayo marunong magkondisyon ng mga breeder. Kasi sa pagkokondisyon mga breeder, merong mas magaling may mas magaling sa akin. Kumbaga sa breeding, hindi ko masasabing magaling ako. May nalalaman akong konti. Gusto ko kasi pagka mag-e-entry na ako, gusto ko yung makakapartner ko sadyang maalam, tutok at saka may malasakit sa manok. Ayoko nung basta dampot lang, ano na, diretso na. Kasi mga breeder, yung buhay ng mga alaga natin yan, halos 8 months 10 months kong inalagaan yan, inubos ko yung oras ko, panahon, yung diskarte ng pag-aalaga, tapos basta mo lang ibabangga sa gera, di ka ba parang nakakaawa din naman. Kaya ako, para sa akin mga breeder, kung bawa man ako ay, kung hindi man talaga mapipigilan at darating yung pagkakataon na kailangan kong pumasok sa ganyan labanan, siguro paghahandaan ko, pag-aaralan ko, hahanap talaga ako ng kumbaga para magiging mentor ko o gagabay sa akin sa ganyang larangan. Kasi wala namang mga breeder na nakaka-perfect ng ganyang labanan mga breeder. Kahit nga yung mga winning line at saka yung mga big boss natatalo pa din. Minsan nga ay hindi umi-score. Ano mga breeder, talagang pagka hindi mo oras, hindi mo araw, talagang natatalo, no? Kaya yan, ang haba na. Pagpurga na tayo at baka tayo hindi na panoodin ng mga ka-breeder natin dyan. Tara mga breeder. Mga breeder, magpapakita lang tayo ng mga ilang manok natin. Kasi mga breeder, napansin ko kasi dun sa last video na nagsubo tayo ng gamot, parang bawal siya. Hindi siya nilagyan ng ads. Kaya konting pasilip na lang, no? At sa mga solid subscriber ko dyan na nanonood kahit wala tayo masyadong pinapakitang manok, salamat na mga breeder. At at balang araw mga breeder, makakabawi rin ako sa inyo mga breeder, no? Pero yung mga breeder, wala pa tayo sinasahod dito sa ating channel na to, baka akala nyo yung sumasahod na tayo. Wala pa, basta sumahod ako dito, mamamahagi tayo mga breeder. Okay to mga breeder, yung ating crosses sa Milsim, ano, Tornado cross sa Milsim, hindi pa siya nai-spar. Going 6 months siya sa April. Yan. Hindi pa ganun din kabuong loob niya kasi bata pa nga. Pero yung iba mga breeder, yung kanina, yung straight sweater natin, may umatay na isa. Pero hindi ko na siya, nakadalawang saltek, tapos inulit namin, titinan namin kung aayaw. Hindi na mga breeder. Pero hindi ko pa rin i-spar. Sa susunod na rin, pag nag 7 months talaga, baka November, mag-ispar na ako. Ayan. Pupurgayin na natin mga breeder. Mga breeder, practicein nyo yung every 1 month, nagpupurga tayo. Kasi sayang naman yung ibinibigay natin patoka at saka gamot. Kung hindi tayo mag-deworm, no? Kasi wala, kakainin lang ng bulat yung ibinibigay natin. Ano? Mga breeder, ayan. Nabigyan ko na siya ng gamot. Quality check. Yan. Milsim Cross Tornado. Alright, kuha pa tayo ng iba. Okay mga breeder, itong isa naman ay Golden Boy. Yan, straight sweater. Yan. Medyo maganda na yung buntot niya kasi ito ay
digmaan niya na to. Ang pinakalas ng national. Yan. Ito mga breeder ay ano, kahit maganda siya mga breeder, i-reject ko to. Kasi hindi maganda yung paa niya. Kasi ito mga breeder, ito yung napisa, kung natatandaan nyo, yung napisa sa incubator yung nasira natin. Nasira yung naging ano siya, hindi siya nag-iikot. Yun yung naging problema siguro, yung paa niya ay pangit. Hindi naman masama na masama. Basta hindi lang pwedeng ibigay sa mga pang-materialis. Pero sayang pang-materialis sana to. Kasi straight sweater to. Talagtan naman naman, tinan nyo naman oh, boss. Maganda din naman. Eh, ang problema nga mga breeder ay nagkaganyo ng paa. Eh, yun ko namang ibenta. Pero yung mga kapatid, wala na. Yan. Kung pogi-pogi lang at sa gayanan ni pwede, ari kasi hindi tayo magbebenta ng ganito. Depende na lang kung may dumating na buyer. Talagang pinilit at nagustuhan nila, siguro ibibigay ko. Pero kung iaalo ko, bawa ipopose ko, bilhin nyo na rin. Hindi mga breeder, kasi masisira tayo sa buyer natin. Hindi mawawalan tayo ng suki pagka gayo pinalusutan natin ng ganyan. Kaya kapag magbebenta tayo, kung ano man yung napapansin yung pula, sabihin nyo para maayos ang usapan. Ayan mga breeder, oh, quality check ng ating reject. Ayan oh, ang poging manok oh. Sayang, kumbaga nga eh, nasa yun na, nawala pa. Ayan oh. Okay, ano pa tayo ng iba? Yan mga breeder, ito naman ay yung ating Tornado Cross White Hatch sa mahihilig sa extended height. Ito na. Hindi, ang laki nito mga breeder, Lakeburn ito. Ang quality check nyo oh. Ay, ngayon naman, ang laki. Laki pati ng katawan oh. Natutuwa ako din, ang laki, kasi huwag na sana sumobra. Sama din naman eh pag sobrang laki. Maganda lang yung mga katamtaman lang. Pero pag ari lumaki pa ng sobra, hindi na maganda para sa akin. Oh, yan. Takot pa, medyo mailap pa mga breeder. Pero yung buntot niya maganda na. Going 6 months sa October. Hindi ko alam kung ano to, April 7 burn eh. Hindi ko na matandaan. Yan mga breeder. Siguro magpapakita pa ako ng mga dalawang nokis natin, tapos bibilisan na natin yung pagpupurga. Alright, Tornado Cross White Hatch. Quality check. Parang ang dilim mo, hindi yata kita. Ika, ikot tayo. Madilim pa rin, madilim na sadya. Medyo nadagim na naman eh, pero 4:30 lang eh. Yan. Sa kabila. Tornado Cross White Hatch. Green legs, extended na sukat mga breeder. Magpapakita pa tayo ng last. Isa na lang mga breeder. Tapos after nun, pupurgahin na natin. Papas forward na natin na rin. Kuha ng ano na, hapon na. Ayun mga breeder, yung pamurga natin, Raptor Dewormer. Gawa yun ng battle ka, kaya sure na maayos at saka talagang epektibo mga breeder. Dito tunaw yung mga bulate. Hindi talaga makikita na lumalabas sa puwet na nito. Hindi talaga lumalabas. Yan, isang silip na lang. Right. Kuha naman tayo ng straight comb na madilaw. Nandun siya. Yun, nakatago sa may avocado. Kukunin natin. Okay mga breeder, ito naman yung back to papa. Kung natatandaan nyo, yung last nating matagal-tagal na nating vlog ay nagbalik tayo ng inahin sa kanyang ama. Okay, mga breeder, hindi yung masama sa mga manok. Sa tao masama yun. Ito mga breeder,
Maputik lang kasi umulan. Bago bumaha ay maputik. Dito tayo. Parang madilim na. Hindi na makakita ng ayos. Okay mga breeder. Ito siya. Yan. Batang bata pa mga breeder kasi mga last na hatch natin to. Last na pisa. Last batch. Yan. Ito ay siguro baka itira ko o basta kung benta ko lang muna sa malapit para nababalik-balikan ko. Pero yung isang hatch dito, yung back to lolo, yun ang ititira ko. Kasi mga breeder, ang tagal noon. Halos ilang taong kong binreed yun. Aksidente nga yung pagbibreed noon, hindi ko inaasahan na pagtingin ko doon sa inahin na ginamit. Abay, yung pala ay apo pa noong ginamit natin. Apo na. Eh kaya sabi ko ba pwedeng itira bago ang ganda pa nung anak, hindi maliit. Hindi, di ba kay pag sinabi nilang pinupuro, binabalik-balik na liit. Tingin ko parang hindi maliit. Kaya sabi ko titira ko. Magkasabay ito na born na yan. Straight comb talaga yun. Madilaw siya. Ito mga breeder laging hindi siya masyadong high station. Pero ito maganda yung sukat niya para sa akin na sa mga, kasi tayo naman mga breeder kaya hindi tayo laban, naalalaman din natin yung mga magandang sukat dahil sa mga buyer nating laban. Ang gusto, ayaw din nila nung yung sobrang haba ng ganito. Yung gusto nila laging balansyado, yung kung hindi ito masyadong mahaba, ito maganda mahaba daw itong ganito. Yan. Pero napatunayan ko naman mga breeder na talagang maganda yung ganyan. Gawa ng balansyado nga ayos na ayos. Tinitingnan ko yung kaliskis at baka may sinyalis magpapanalo. Akala mo naman marunong mag-sinyalis no? Hindi, meron ako nakakita din 7 bakod. Ewan kung tama yung pagkakakita ko. Hindi ko lang matandaan kung alin. Yan mga breeder Ang bloodline nito ay hindi ko na alam kung ano. Ito kasi mga breeder ay binili niya, process kasi yun. Pinangalanan ko na lang ng yellow-legged hatch kasi mga breeder, nung nag-breed ako, naglabas ng ng hatch, yung ginamit ko ay sweater lahat. Sabi ko baka ari may lock na hatch kaya gayon. Kasi yung dilaw na paa niya may batik-batik. Hindi naman natin matutukoy kung ano yung, pero ganito yung ulo niya madilaw, tapos straight comb. Tapos naglalabas siya ng blue face, tapos hatch. Siguro 3-way cross na yun. Na ang ginawa ko naman para siguro para sa akin, para makuha ko yung lahi ng ganado. Nagtitira ako ng kada isang palahi ko, isang inahin. Yung talaga pinaka gustong-gusto kong inahin. Ayan. Kasi binalik ko doon. Tapos yun yung inalabas na hatch na inahin sa magkakapatid ay ipinaras ko pa sa isang hatch. Tapos yung naging inahin naman noong pagparas na yun, binalik ko naman accidentally dun sa lolo. Yun, kaya yun yung kwento. Ayan. Ang tagal, 3 years din bago napasibol yun. Ayan mga breeder, paano? Mapupurga na muna ako. Kailangan ko ng bilisan at baka mamaya biglang umulan. Salamat lagi sa panonood ha. Pasensya na kayo, hindi masyado makapag-vlog ako ngayon laging maulan, tapos ang putik na medyo hindi naman nagrereklamo kaya lang ang hirap kumilos pagka uulan, baka mabasa pa tong ating pang-vlog. Wala, hindi naman waterproof yan. Saka bago yan baka masira agad. Ayan mga breeder, salamat sa suporta at palaging pag-aabang. Ayun nga pala mga breeder, bisitahin nyo yung YouTube channel ni Idol Ruel Amano kasi magsusubscribe kayo mga breeder kasi may raffle siya 3 try yung pamimigay niya mga breeder. December 20 yung draw daw ng kanyang free raffle. Tatlong try napakagandang halos yung ipapamas sa atin kulang 100k. Kasi yung try sa kanya nung ako'y bumili nasa 30 o 90k na agad. Ngayon nagtaas 35. Worth 35 nga ba o something na ganun.
di nasa 100 halos ang ipamimigay niya. Kaya mga breeder, kung ako sa inyo, kung nag-a-share hindi naman kayo ng panonood sa YouTube at wala din naman kayo masyadong pinapanood yung mga scripted na content, mga breeder, pumunta kayo doon sa channel ni Sabong Pinas ni Idol Ruel Amano, ano? Kasi mga breeder talagang ipamimigay yun at free. O pag free ay kailangan natin galing-galingan na pag-comment, pag-subscribe at lagi nating abangan, baka mamaya may mechanics doon. Napakadali ng mechanics. Baka sabihin, mag-comment ka lang ng ganito, hashtag Ruel Amano Pogi, ako'y bigyan mo. Ay di kayari na. Panalo na agad tayo doon. Kung masipag-sipag tayo manood ng content niya talagang mula umpisa hanggang dulo, bago magbigay siya ng keywords na basta nag-comment ka na daw, panalo ka na. Paano kung ikaw lang nagtapos at gawa ng sinisipagan mo nga dahil free nga at wala ka ng puhunan at magiging puhunan mo na lang sipag at saka pag-aabang, di ka? Baka ikaw pang mapili. Pero sa susunod, ako din mamimigay din ako. Mamimigay din ako ng 3 pulit mga breeder. Mamimigay din tayo, pero wag muna ngayon. Taayusin muna natin yung ating manuan. Siya paano? Ako'y magpupurga na. Tumaba na ang ating kwentuhan. Password! See you soon sa next episode ng Game Farm. Salamat to mga breeder. Subscribe kayo dito ha. Saka sa akin din mga breeder, subscribe din kayo sa akin channel. Baka kalimutan nyo na ako pag nakita nyo yung 3 tryo na ipamimigay ni Ruel Amano ng AGP Game Farm. Kayo mamimigay din siya. Hindi mga breeder, salamat ha. Magpapurga na tayo.